Paano kung ang iyong hinahangaan at nirerespetong ama ay bigla na lang nagbago? Handa mo kaya siyang tulungan at ipaghiganti o maduduwag ka na lamang at lilisanin ang inyong baryo? Isang magandang araw, Karine, at sa masugid na tagapakinig ng Ang Manlalakbay Channel. Isang karangalan na ibahagi sa inyo ang aking karanasan na makipaglaban sa mga kampon ng kadiliman. Masaya ako at pinaunlakan ninyo ngayong araw ang aking kwento. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Virgilio. Hindi ko tunay na pangalan at ang mga karakter sa aking kwento dahil gusto kong itago ang kanilang katauhan. Upang maunawaan ninyo ang lahat kung paano nagsimula ang pakikipagsapalaran ko sa mga aswang, ay sisimulan ko muna sa simula kung paano ako naging isang mandirigma. Bata pa lamang ako noon, nasa edad 24 na taong gulang. Sa isang baryo sa bayan ng Iloilo kami nakatira. Liblib ang lugar namin. Watak-watak ang mga kabahayan, kaya't tahimik ang aming paligid. Pero minsan ay maingay rin. Ang bahay nga pala namin ay nakatirik sa isang patag na lupa at ang sa aming harapan, ilang metro lang ang layo, ay malawak na palayan na pagmamay-ari namin. At ang likuran naman namin ay napapaligiran ng mga puno ng saging at iba pang mga prutas tulad ng pinya, lansones at iba pa. Ang ina ko kasi ay mahilig magtanim ng mga prutas, kung kaya't marami kaming pinagkukunan sa tuwing bubunga ang mga ito. Ang ama ko naman ay ipinanganak na isang mandirigma o antingero. Isa rin siyang magaling na magsasaka. Kilalang-kilala siya sa aming baryo bilang mabangis na tagapaslang ng mga aswang. Kaya malaki ang respeto sa kanya ng mga tao roon at siya ay ginagalang. Kapag may problema sa aming baryo, kahit walang kinalaman sa mga aswang, ay siya ang palaging nilalapitan. Kaya sa mura ko pang edad noon, ay nakatatak na sa akin na gusto kong maging katulad ni tatay, na hinahangaan ng mga taga-baryo namin at nirerespeto. Kaya hanggang sa paglaki ko, ay kinahiligan ko na ang pag-aaral ng mga mutya o anting-anting. Lahat ng mga orasyon ay nagpaturo ako kay tatay at ng mga dasal na siyang nagpapalakas ng mga tangan. Halos lahat ng karunungan niya ay itinuro niya sa akin. Sa pagbibinata ko, ay doon naman nagbago ang lahat. Taong 1974, binata na ako noon, nasa edad 24. Bigla na lamang nanghina si tatay. Bigla siyang pumayat at wala na siyang gana na kumain. Kahit ang paborito niyang pagkain ay hinihindian niya. Kaya labis ang pagtataka namin noon sa kanya. Kinausap namin siya na ipatingin sa doktor at baka may kung ano siyang nararamdaman. Ngunit ayaw na raw niya kaming abalahin pa. Baka kaya naman daw siyang pagalingin ng kanyang mga mutya o anting-anting. Naniwala naman kami roon sa sinabi niya, pero hindi namin akalain na dapat pala ay binigyan namin yon ng pansin. Yun pala ang simula ng pagiging isang aswang niya. Isang gabi noon, habang naghahaponan kami, ay tinawag ko si tatay sa kanyang silid. Rinig na rinig ko ang kanyang pagdaing, kaya agad kong binuksan ang pinto. Pagbukas ko ay sumulubong sa akin si tatay na namimilipit sa sakit ng kanyang katawan. Agad ko siyang dinaluhan at saka ko siya tinanong kung anong nangyayari sa kanya. "Tay! Anong nangyayari sa iyo? Bakit ka nagkakaganyan?" Anak, mukhang may mali sa akin. Mukhang gusto ko kumain ng hilaw na karne." "Ha? Hilaw na karne? Bakit, tay? Ano ho ba nararamdaman mo?" "Hindi ko rin alam, anak. Basta..."
Napatigil sa pagsasalita si tatay nang bigla siyang napahawak sa kanyang tiyan. Muli siyang namilipit sa sakit at napaungol. Ilang sandali pa ay bigla na lamang niya akong sinunggaban. Mabuti na lamang at agad ko siyang napigilan sa kanyang kamay at hindi niya ako nakagat sa aking braso. Pero nagpumiglas si tatay at parang gustong gusto na niya akong kagatin ng mga sandaling yon. Mabilis ko siyang naitulak kaya siya napabalik sa kanyang pagkakahiga. Hindi ko alam ang gagawin ko sa mga sandaling yon. Para akong nablangko. Gusto ko ng karne! Bigyan niyo ako ng karne! Nay! Nay! Si tatay! Hindi ako tumigil sa pagsigaw kay nanay habang gumagapang patungo sa pinto. Hila-hila na ni tatay ng mga sandaling yon ang paa ko. Sinusubukan kong hilahin yun mula sa kanya, ngunit hindi niya binitawan. Nasipa ko siya ng malakas, kaya tumama ang likod ni tatay sa paa ng katre. Narinig ko siyang dumaing ng malakas. Ilang sandali pa ay bigla na lamang siyang dumapa sa sahig ng aming bahay. Para siyang isang aso kung tumayo habang nanginginig siya. Nagsimula na rin maglaway si tatay at nanlilisik ang kanyang mga mata. Pagbukas ng pinto at nang pumasok si nanay ng silid ay saka naman ang pagsugod muli sa akin ni tatay. Mabuti na lamang at naitulak ko si nanay palabas ng silid at agad kong sinara ang pinto. Gulat na gulat naman sa akin si nanay na nakatingin. Tinanong niya ako kung anong nangyayari kay tatay at doon ko sa kanya sinabi ang lahat kahit na hinahabol ko ang aking hininga. Malakas na pinaghahampas ni tatay ang pintuan ng kanilang silid ni nanay. Pilit niyang binubuksan ang pinto pero mariin ko naman yung hinahawakan para hindi siya makalabas. Sinabihan ko si nanay at ang aking mga kapatid na humanap sila ng tali sa kanang rosaryo. Makaraan ang ilang sandali ay bumalik sila na dala-dala ang mga pinakuha ko sa kanila. Sinabihan ko sila nanay na doon lang sila sa sala at huwag lalapit sa silid kung nasaan si tatay hanggat hindi ko sinasabi. Kinuha ko ang tali kay nanay at ang rosaryo ng aking kapatid. Huminga ako ng malalim at humugot ng hininga. Pilit kong inaalala sa mga sandaling yon ang dasal na siyang magpapakalma sa pinagdadaanan ni Tatay Ilyo. Alam ko na sa mga sandaling ito ay nayanggaw siya at kinakailangang maalis ang pagkaaswang niya sa araw na yon. Kinakabahan man ay mabilis kong binuksan ng pinto at pumasok sa loob ng silid. Tumambad sa akin ang isang napakalaking itim na aso habang naglalaway siya at nakalabas ang kanyang dila. Nanlilisik din ang medyo mapula niyang mga mata habang nakatingin sa akin. Nang makita niya ako ay agad siyang gumisi sa akin. Sa takot na baka salakayin na naman niya ako, ay ipinakita ko kaagad ang rosaryo. Napaatras si tatay at mababasa sa mga mata niya ang takot. Isa pa ay ayaw ko rin na mahirapan ng tatay ko. Nagsimula akong magdasal ng mga sandaling yon. Ang dasal na naalala kong nabasa sa mga libro ni tatay at ang itinuro niya sa akin. Isang orasyon na pwedeng paamuhin ang isang kalaban sa loob lamang ng ilang oras. Habang binabanggit ko ang mga salita, ay napansin ko ang pagpapalit anyo ni tatay. Bumalik ang anyo niya sa tao habang nangihina siyang napahiga sa sahig. Noong tuluyan na nga siyang bumalik sa tunay niyang anyo, ay agad ko siyang nilapitan. Tinignan ko si tatay at wala na siyang malay. Agad ko siyang binuhat at muling binalik sa katre. Kinuha ko ang tali, saka ko siya tinalian sa kanyang kamay at paa. Pasensya ka na, tay. Kinakailangan ko gawin ito para matulungan kita. Huwag ho kayong mag-alala. Hahanap ako ng albularyo na makakatulong sa'yo. Tinignan ko muna si tatay
bago ko siniguro na nakasara ang bintana. Pagkatapos noon ay agad akong lumabas ng kanilang silid ni nanay at sinara ko ang pinto. Agad na lumapit sa akin si nanay at tinanong ako kung anong nangyayari kay tatay. Sinabi ko naman sa kanya ang kalagayan ni Tatay Ilyo. Maging si nanay ay hindi makapaniwala sa aking sinabi. Mahigpit ko siyang binilinan na huwag papasok sa loob ng silid at ang aking mga kapatid hanggat hindi ako bumabalik. Nagpaalam ako sa kanila na susunduin ko ang magaling na albularyo na nasa kabilang nayon. Pinag-ingat naman ako ni nanay noong paalis na ako. Habang sa daan patungo sa kabilang nayon kung saan nakatira si Mang Arso, ay hindi ko maiwasan ng mag-isip ng malalim. Napaisip ako kung paano naging aswang ang aking ama at kung saan siya nayanggaw. Napaisip din ako kung sino ang may gawa nun sa kanya. Sa malalim kong mag-iisip ng mga sandaling yon, ay hindi ko napansin ang paglapit sa akin ni Odin, ang matalik kong kaibigan sa aming nayon. Pare! Pare, saan ang punta mo? Mukhang ang lalim yata na iniisip mo ah. May problema ba? Uy, pare! Kanina ka pa ba dyan? Oo, kanina pa kita tinatawag. Saan ba punta mo? Sa bayan? Hindi pare, sa kabilang nayon. Ha? Bakit naman? Anong gagawin mo ron? Pupunta ako sa bahay ni Mang Arso. Alam mo ba kung paano tumungo roon? Kita mo na. Pupunta ka ron tapos hindi mo alam kung saan ang daan. Ibang klase ka rin ano? Tara na, sasamahan kita. Alam ko ang daan patungo roon dahil nakapunta na ako sa kanila ng 2 beses nang ipagamot namin si nanay. Ano ba nangyayari at kailangan mo puntahan si Mang Arso ng ganitong oras? Hindi ko may paliwanag sa'yo pare. Maski ako nagtataka sa nangyayari kay tatay. Hindi ko maintindihan kung anong pinagdadaanan niya. Gusto ko siyang ipatingin kay Mang Arso nang maliwanagan din kami. Abay bakit? May problema ba sa mga aswang na nakalaban niya? Imposible naman may mangyaring masama kay Mang Ilyo. Gayong may mga anting-anting naman siya. Isa siyang antingero. Walang mangyayari sa kanyang masama. Magtiwala ka lang pare. Sana nga pare. Pero hindi pa rin ako mapanatag. Kaya kailangan kong puntahan si Mang Arso. O siya, sige. Halika na nang makarating tayo agad doon na maaga. Sumunod naman ako sa likuran ni Odin nang magsimula na siyang maglakad sa aking unahan. Napaisip din ako sa sinabi niya na imposible ngang may mangyaring masama kay tatay. Gayong isa siyang antingero at may tangan siyang mutya at mga anting-anting. Pero ganun pa man, nanaig ang kagustuhan kong makasiguro oras na mapatingin ko si Tatay Ilyo kay Mang Arso. Sa palagay ko ng mga sandaling yon ay may hindi nangyayari na maganda. Halos 1 oras at kalahati ang nilakad naming dalawa ni Odin bago kami nakarating sa bahay ni Mang Arso. Binigyan niya muna kami ng maiinom dahil hingal na hingal kaming dalawa ng aking kaibigan mula sa paglakad-takbo. Ano nga pala ang pakay niyong dalawa at napalito kayo? Naku, sinamahan ko lang po itong kaibigan kong si Virgilio, Mang Arso. Siya ang may kailangan ng tulong ninyo. Totoo ho yun, Mang Arso. Kailangan ko ng tulong niyo para sa tatay ko. Oh, bakit? Anong nangyari kay Ilyo at kailangan niyo ng tulong ko? Tukol ba sa mga anting-anting at mga mutya niyang tangan? Parang ganun na nga ho, Mang Arso. Pero mukhang hindi lang yun eh. Sa tingin ko'y nayanggaw siya ng isang aswang. Kasi naghahanap siya ng hilaw na karne kanina. At bigla na lamang siya naging isang malaking itim na aso bigla. Pero nang dasalan ko siya, nang itinuro niya sa aking orasyon, ay nanumbalik ang anyo niya sa tao at nakatulog siya. Kaya kailangan ko ng tulong mo, Mang Arso. Tulungan ho ninyo akong pagalingin ng aking ama. Ha? Ano? Ang tatay mo naging isang aswang? Bakit hindi mo sinabi sa akin, pare? Kung ganon, ay kinakailangan nga ng tulong ko ni Ilyo. Hindi pwedeng maging tuluyan siyang aswang. Bagong yanggaw pa siya kung ganon. At dapat nang maagapan siya agad bago pa siya tuluyang labunin ng masamang nilalang. Naku, halina kayo, Mang Arso.
Tulungan niyo ho si Mang Ilyo bago pa mahuli ang lahat. Sana ho'y matulungan yung tatay ko, Mang Arso. Labas kasi ako nagtataka gayong may anting-anting naman si tatay. Pero natablan pa rin siya ng yanggaw. Yan din ang ipinagtataka ko, bata. Pero malalaman ko din mamaya kapag nakita ko na siya. Huwag kang mag-alala at magiging maayos din ang lahat. Tumango ako kay Mang Arso nang sabihin niya yon. Naghanda muna siya ng mga kasangkapan na kanyang gagamitin sa panggagamot bago kami tulungang umalis ng kanyang bahay. Pagdating namin sa bahay ay agad naman siyang binati ni nanay. Hindi rin naman nagtagal ang pag-uusap nilang dalawa at agad na kaming pumasok sa loob ng silid kung nasaan si tatay. Ako lamang ang sinama ni Mang Arso sa loob at naiwan si nanay at ang aking mga kapatid at maging si Odin sa labas. Tiningnan ni Mang Arso si tatay mula ulo hanggang paa, saka siya bumuntong hininga. Inisa-isa na rin niyang nilagay ang mga gamit na kanyang gagamitin sa ibabaw ng isang maliit na mesang naroon. Diyan ka lang, bata. Baka kailangan ko ng tulog mo mamaya. Pagagalingin ko lang ang ama mo. Masyadong malakas ang aswang na yumanggaw sa kanya. Isa itong aswang na may lahing engkanto. Sige ho, Mang Arso. Kayo na pong bahala sa ama ko. Gawin niyo po ang lahat para hindi ho siya maging ganap na aswang. Pagalangin niyo po siya. Titingnan ko ang makakaya ko, bata. Napadasal ako ng taimtim na mga sandaling yon. Hindi ako mapakali habang tinitingnan ko si Mang Arso sa ginagawa niya kay Tatay Ilyo. Nag-usal siya ng isang orasyon na alam kong napakalakas. Narinig kong umungol si Tatay Ilyo. Ilang sandali pa ay nagising siya at nagpupumiglas mula sa pagkakatali. Pero hindi siya makawala mula roon dahil mahigpit ang pagkakatali ko roon. Sumigaw siya ng malakas nang lakasan ni Mang Arso ang kanyang dasal. Namilipit sa sakit si Tatay Ilyo na parabang nasasaktan siya ng labis. Huminga ako ng malalim at tinapangan ang aking sarili. Ayaw ko siyang nahihirapan pero wala na akong magagawa kundi hayaan siya para tuluyan lang makuha ang pagyanggaw sa kanya. Ipinagpatuloy ni Mang Arso ang pagdarasal hanggang sa tuluyan nang nanghina si tatay. May kung ano pang ginawang ritual si Mang Arso bago sumuka si Tatay Ilyo. Para yung mga panis na pagkain at may kasamang itim na likido. Noong hawakan siya sa noo ni Mang Arso, ay mas lalong tumindi ang pagsigaw ni Tatay Ilyo. Para siyang nilalatigo dahil sa pagkakapilipit ng kanyang katawan. Matapos yun ay ilang sandali na lamang at nawala na siya ng malay. Sinabihan naman ako ni Mang Arso na tulungan ko siya sa pagliligpit ng mga gamit at ang maghanda ng gamot na ibinigay niya kay Tatay Ilyo. Nakuha ko na ang nilalang sa loob niya, bata. Sa ngayon ay obserbahan na muna natin kung anong mangyayari sa kanya. Pupuntahan ko pa bukas ng Miyerkules Santo ang aswang na may gawa nito sa tatay mo. Susubukan ko siyang pakiusapan na tigilan na ang ama mo. Salamat ho, Mang Arso, sa tulong ninyo. Sana'y tuluyan ng gumaling si tatay at sana'y tigilan na ng aswang na ito si tatay. Sana nga, bata. Magtiwala ka lang. Huwag lang sanang magbatigas ang aswang. Maraming salamat po, Mang Arso. Walang anuman, bata. O siya, babalik ako dito bukas. Tutungo muna ako sa kinaroroonan ng aswang. Mag-iingat po kayo, Mang Arso. Tumango sa akin si Mang Arso bago niya ako tinapik sa aking balikat. Tinulungan ko muna siyang magligpit ng kanyang mga gamit bago ko siya hinatid sa labas. Nagpasalamat naman sa kanya si nanay at inabutan ito ng kaunting tulong sa ginawa nito kay Tatay Ilyo. Noong makaalis na si Mang Arso ay sinabi ko ang lahat kay nanay. Maski siya ay hindi makapaniwala sa sinapit ni tatay. Kinabukasan nga ay bumalik si Mang Arso. Binalita niya sa amin ang pakikipag-usap niya sa aswang na may gawa nun kay tatay. Ayon sa kanya
ay ayaw raw pumayag ng aswang na hindi tantanan si Tatay Ilyo dahil malaki ang naging kasalanan ni Tatay rito. Si Tatay raw ang pumatay sa buong pamilya niya kaya't hindi nito babawiin ang ginawa kay Tatay. Pero sa ginawa ni Mang Arso ay napigilan nito ang masamang plano ng aswang na may lahing engkanto. Subalit, wag daw kami pakampante at baka may gawin daw ulit na masama ang aswang na ito. Kaya naman, binigyan kami ng proteksyon ni Mang Arso laban sa masamang aswang na ito. Lumipas ang mga araw at naging maayos naman ang lahat. Napansin ko na unti-unting gumaling si Tatay at nanumbalik ulit ang kanyang lakas. Subalit ang labis kong ipinagtataka ay kung bakit lagi na namang siyang nasa loob ng bahay at hindi lumalabas. Hindi na niya ugali ang maglibot sa buong baryo para maghanap ng mga aswang na kanyang pupuntiryahin. Isang araw nun ay tumungo ako sa bayan at bumili ng hilaw na karne sa palengke. Napatingin ako sa tinderong lalaki nang tawagin niya ako sa aking pangalan. Noon ko lang siya nakita pero kilala niya ako. Lumapit ako sa kanya at hinarap ko siya. Pasensya na ho, pero hindi ko ata kayo kilala. Naku, hindi mo talaga ako kilala dahil ito ang una nating pagkikita, Virilio. Pero ang ama mo ay kilala ko. Minsan na kasi niya akong natulungan noong napahamak ako, kaya malaki ang utang na loob ko sa kanya. Kumusta na pala siya? Ganun ho ba? Naku, ayos lang siya. Hayaan niyo at ikukumusta kita mamaya sa kanya. Ano ho pala ang pangalan mo? Marco ang pangalan ko. Sabihin mo lang yan sa kanya at makikilala rin niya agad ako. Ito nga palang hilaw na karne ng baboy. Bilang pasasalamat ko na rin sa kanya. Iuwi mo ito sa inyo. Naku, hindi na ho. Bibilihin ko na lang ito. Sige na. Kunin mo na, Virgilio. Ito lang din ang kaya kong ibigay sa kanya. Bilang pagtanaw ng utang na loob. Kapag hindi mo ito kukunin ay magtatampo ako sa inyo ng tatay mo. Naku, sige na nga ho. Maraming salamat po rito. Ngumiti sa akin si Mang Marco nang kunin ko sa kanya ang ilang kilo ng hilaw na karne ng baboy. Hindi ko maiwasan ang makaramdam ng kakaiba habang nakatitig siya sa akin. Pero binaliwala ko na lamang ang naramdaman kong yun. Ang mahalaga ay may ulam na kami ng araw na yun. Pagka-uwi ko ng bahay ng hapon na yun, ay naabutan ko si Tatay Ilyo na tulalang nakaupo sa balkonahe. Kahit ang pagdating at pagtigil ko sa kanyang gilid ay hindi niya ako napansin. Kung hindi ko pa siya tinapik sa kanyang balikat, ay hindi niya pa ako nagawang lingunin. Tay! Ayos lang ho ba kayo? Ang lalim naman ng iniisip mo. Ayos lang ako, anak. May iniisip lang. Pero wala ito. Ano ho ba yon? Pwede niyong sabihin sa akin. Anak, kasi yung mga anting-anting ko at botya ay parang hindi na gumagana. Nawala na ang bisa. Po? Paano po yun nangyari? Hindi ko rin alam, anak. Pero huwag kang mag-alala at gagawan ko yun ng paraan. Magkakaroon din ulit yun ng bisa. Sige tay, kung kailangan niyo po ng tulong, sabihan niyo lang po ako. Salamat, anak. Tinapik ko si Tatay Ilyo sa kanyang balikat at tuluyan na akong pumasok sa loob ng bahay. Agad akong tumungo sa kusina para linisin ang karne ng baboy na ibinigay sa akin kanina ni Mang Marco. Mamaya ko na lang sasabihin kay Tatay na galing yon kay Mang Marco at baka madagdagan pa sa kanyang isipin. Pagkatapos kong linisin ang karne ng baboy, ay niluto ko na yon, saka na rin ako nagsaing. Nang mga sandaling yon, ay tumungo si Tatay sa kusina at para bang may inaamoy siya. Bangong-bango siya sa sinigang na baboy na niluto ko. Sinabi ko na rin sa kanya na galing yon kay Mang Marco. Nangunot ang noo ni Tatay nang hindi niya maalala ang lalaki. Sa dami raw ng mga natulungan niya
ay hindi na niya maalala ang mga ito. Agad na tinikman ni tatay ang sinigang na baboy na niluto ko. Takam na raw kasi siyang makakain nun. Hindi ko naman maiwasan ang mapaisip ng malalim at ang paggapang ng takot sa aking dibdib. Sa sandaling yun ay iniisip ko na baka nayanggaw na naman si tatay. Mabilis kong iwinaksi sa aking isipan ang bagay na yun. Hindi ko rin inaasahan na yun na lang din ang huling araw na makakasama ko ang aking tatay Ilyo. Dahil pagkatapos niyang tikman ang sinigang na niluto ko, ay bigla na lamang siyang nanginig at nanlisik ang kanyang mga mata. Nang tignan ko ang sinigang at bigaan yun ng kalamansi, ay halos atakihin ako sa aking puso. Sari-saring mga alupihan, ipis, uod ang lumitaw sa sabaw. Agad kong dinaluhan si tatay nang bigla na lamang siyang nangitim habang nanginginig. Ilang beses kong tinawag si nanay na nasa likuran ng bahay. Binuhat ko na si tatay ng mga sandaling yon at tumakbong pababa ng hagdan. Ngunit hindi pa ako nakakalabas ng aming bakuran nang makita ko si Mang Marco sa unahan na nakangisi habang nakatingin sa amin. Isang pitik lang ng kanyang mga daliri ay huminto sa panginginig si Tatay Ilyo. Nang tignan ko si tatay, ay halos wala na siyang dugo sa kanyang mukha at mga labi. Ilang beses ko siyang sinubukan na gisingin, ngunit hindi na siya magising pa. Pinakiramdaman ko rin ang kanyang pulso at dibdib, subalit huminto na ang pagtibok nun. Pinuntahan ko rin ng mismong araw na yon si Mang Arso para bawiin ang aking ama, ngunit maski siya ay wala nang nagawa. Huli na raw ang lahat at tuluyan na raw siyang nakuha ng aswang na engkanto si Tatay Ilyo, kaya't labis ang aking pagdadalamhati ng araw na yon. Nang mamatay si tatay, ay isinumpa kong hahanapin ko si Mang Marco at pagbabayarin siya sa pagpatay sa aking ama. Nang ilibing namin si tatay, ay isinama ko ang kanyang mga anting-anting sa kanyang libingan. Simula noon ay nagbago na ang lahat sa aking buhay. Naging malungkot na at nawalan ng sigla. Yun din ang simula kung bakit ako nagka-interes ulit sa paghahanap ng mutya o mga anting-anting. Gusto kong magkaroon noon upang patayin at hanapin ang mga katulad ni Mang Marco na naghahatid ng kasamaan sa buong nayon namin. Tuwing mahal na araw at Biyernes Santo ako naghahanap ng mutya o anting-anting tulad ng itinuro sa akin ni Tatay Ilyo. Ang punteriya ko noon ay ang mutya ng puso ng saging. Ilang beses ko nang binabantayan ang puso ng saging tuwing Miyerkules at Biyernes. Hanggang isang hapon ng Biyernes noon ay naisipan kong balikan ang puso ng saging. At labis ang tuwa ko nang makita ko ang isang mutya na umiilaw. Napangiti ako nang mahawakan ko yon at maramdaman ang kakaibang enerhiya na nagmumula roon. Doon din nagpakita sa akin ang gabay ng mutya ng puso ng saging, isang duwende. Sinabi niya ang lahat sa akin kung ano ang dapat kong gawin upang mas mapalakas pa ang mutyang yon. Sinabi niya rin na naroon lang daw siya para gabayan ako. Kaya noong makuha ko ang mutya ng saging, ay naisipan kong ibaon yon sa aking balikat upang hindi na yon maalis sa aking katawan. Noong maibaon ko na yon, ay nagsimula na rin akong mag-ensayo at ang magsanay para pagdating sa pakikipaglaban ay hindi ako matatalo. Ang mga itinuro sa akin ni tatay ay tinatak ko sa aking isipan hanggang sa naging ganap na nga akong isang antingero. Marami na akong napatumba ng mga aswang at nailigtas na mga tao, ngunit patago nga lamang. Ayokong malaman ng mga tao sa nayon na naging isa na rin akong antingero tulad ni tatay. Mas gusto kong itago yun para na rin sa seguridad namin ng aking ina at mga kapatid. Isang gabi nun, habang naglalakad ako sa daan para tignan ang buong nayon, nang mamataan ko ang aking kaibigan na si Odin. Nakaramdam agad ako ng pangiinit sa aking mutya na nasa aking balikat. Nang suyurin ko ang buong paligid,
ay nakita ko ang isang malaking itim na aso na nakasunod sa likuran ni Odin. Mukhang hinihintay lang nito ang pagkakataon para salakayin ng aking kaibigan. Agad kong nilapitan si Odin at inalalayan siya sa paglalakad. Malapit na rin ang kanila sa kinaroroonan namin kaya hindi ako mahihirapan sa paghatid sa kanya habang nakasunod sa amin ang aswang. Uy, Odin! Bakit ginabi ka na umuwi? Uy, pare! Ikaw pala! Ha? Kaarawan lang na napinsan ko sa kabilang baryo. Nagkayaan kaming uminom. Kaya ito, ginabi ako na uwi. Ikaw ba? Bakit nandito ka pa sa labas? May tinitingnan lang ako. Pare, halika na, tihatid na kita sa inyo. Naku, napaka maalalahanin talaga ng kumpare ko. Salamat ha. Pero malapit lang naman ang bahay namin eh. Kaya ko na to. Hindi ko na pinakinggan pa si Odin dahil sa kakulitan niya at kalasingan. Mabilis kong nilakad ang daan patungo sa kanila at agad ko siyang pinahiga sa balkonahe ng kanilang bahay. Kumatok ako sa pinto nila at agad na nagtago ng buksan yon ng kanyang ama. Nang masiguro kong naipasok na si Odin ng kanyang ama sa loob, ay saka naman ako bumalik sa kung saan ko nararamdaman ang presensya ng isang aswang. Magpakita ka sa akin, aswang! Huwag ka nang mahiya pa at harapin mo ako! Matapang ka! Kung hindi ako nagkakamali, anak ka ni Ilyo, hindi ko akalain na mamanahin mo ang pagiging antingero niya. Sigurado na matutuwa si Marco sa ibabalita ko sa kanya mamaya. Kung ganon, kilala mo si Marco, ang aswang na engkanto pumatay sa aking ama. Oo, kilala ko siya. Siya lang naman ang tinitingal akong aswang sa buong lahi namin. Siya lang kasi ang malakas na aswang sa aming lahat. Kaya matutuwa yung kapag maging ikaw ay napatay ko ngayong gabi. Isang swerte na nagtagpo tayo ngayon. Swerte sa akin at malas sa'yo. Yan ang sabihin mo, aswang. Dahil sisiguraduhin kong hindi ka na makakaligtas pa. Ako mismo ang magsasabi kay Marco na akong nakapatay sa'yo habang dala ang ulo mo. Huwag kang masyadong kampante sa tangan mong mutya, bata. Hindi mo alam kung anong kaya ko gawin. Tingnan natin kung totoo nga sinasabi mo, aswang. Mabilis na sumugod sa akin ang malaking itim na aso. Para bang handa niya akong sakmalin at patayin ng mga sandaling yun. Ngumisi ako nang agad kong naiwasan ang atake ng aswang dahil sa taglay kong liksi at dahil sa mutya ng puso ng saging. Mabilis kong inilabas ang aking itak mula sa likod ng aking balikat at humanda sa muling pag-atake ng aswang. Alam kong hindi basta-basta susuko ang halimaw, lalo na at alam niyang taglay ko ang mutya ng puso ng saging. Ang mga mata niya ay nagliliyab sa galit at gutom. Tila ba nababaliw sa kagustuhang masakmal ang aking laban. Umikot ako sa kaliwa. Pinalakas ng mutya ang aking mga paa at sa isang mabilis na hakbang, pinagsaklob ko ang itak sa kanyang leeg. Ngunit sa halip na bumagsak, bigla na lamang naglaho ang aswang sa dilim. Isang malamig na simoy ng hangin ang sumalubong sa akin. Agad kong pinagmatyagan ang buong paligid. Tinalasan ko ang aking mga mata at maging ang aking pakiramdam. Ang ganoong klase ng aswang ay hindi basta-basta namamatay sa simpleng sugat lang. Kinakailangan kong puntiryahin siya sa kanyang dibdib o kaya ang kanyang leeg. Bago pa ako makapaghanda, sa susunod kong kilos ay isang malakas na kaluskos ang narinig ko mula sa itaas ng puno. Napatitig ako sa mga sanga at doon sa itaas lumitaw muli ang aswang. Nakangisi siya at pulang-pula ang kanyang mga mata. Hindi ko akalain na mabilis siyang magpalit ng anyo. Para na siyang isang anyong tao, pero may mukha siya ng isang baliw na aso. Mas malaki, mas mabilis at mas mabangis. Ano? Nagulat ba kita, bata? Hindi mo ba akalain na kaya ko magpalit ng anyo ng ganong kadali?
Dahil hindi ako basta-basta aswang lang. Nakakagulat nga. Pero hindi ako natatakot sa pag-iiba mo ng anyo. Ano naman ngayon kung kaya mo magpalit ng anyo ng ganong kabilis? Wala pa rin niyang ipinagkaiba sa kagustuhan kong patayin ka. Tumahimik ka. Masyado kang kampante sa sarili at mutya mo. Hindi ako nag-aksaya ng oras. Agad akong umatras, binabalanse ang bawat galaw at hinanda ang aking sarili para sa susunod na atake. Ang mutya ng puso ng saging ay nagpapalakas sa akin. Ngunit alam kong hindi ito magtatagal kung hindi ko tatapusin ang laban ng mabilis. Lumundag ang aswang pababa mula sa sanga ng puno at sa isang iglap, nasa harapan ko na siya. Nanlilisik ang mga mata niyang nakatingin sa akin at nakalabas ang kanyang mga pangil na kumikislap sa ilalim ng buwan. Nilagay ko ang aking itak sa harapan. Nakahanda na akong salagin ang kanyang mabagsik na pag-atake. Sa isang iglap, sumugod siya. Agad kong nasangga ang mahahaba niyang mga kuko na tutusok sana sa akin. Hindi ko rin inaasahan ang sunod niyang pagsipa ng malakas, pero agad akong gumulong sa lupa. Humagulgol ito ng malalim na tunog na tila nagmumula sa ilalim ng lupa at naramdaman ko ang lakas ng kanyang puwersa na halos magpatumba sa akin. Gumiwang ang lupa na kinatatayon ko habang siya ay humahalakhak ng malakas. Ngunit hindi ako papayag na matalo. Pinaikot ko ang aking itak at mabilis ko siyang tinaga sa kanyang braso. Dahil sa lakas na nagmumula sa aking mutya, ay bumaon yun sa kanyang balat. Sumigaw siya ng malakas na wari bang nasasaktan. Tumilamsik ang dugo mula sa sugat, ngunit hindi pa rin siya umatras. Bagkus, lalo pa siyang nabaliw. Nagdilim ang kanyang mga mata at tila nabalutan ng usok ang buo niyang katawan. Lumayo ako at nag-isip ng mabilis. Hindi sapat ang lakas ko lang. Kailangan kong gamitin ang lahat ng natutunan ko mula sa mga itinuro sa akin ni Tatay Ilyo at ng aking gabay. Kailangan kong tapusin ang laban gamit ang isang ritual na matagal ko nang hindi nagagamit. Kinuha ko mula sa bulsa ang isang maliit na lalagyan ng abo. Pinaghalong abo ng iba't ibang uri ng puno ng saging na may kapangyarihan laban sa mga aswang. Binuksan ko ito at sa isang mabilis na galaw, hinagis ko ito sa hangin. Ang aboy humalo sa hangin at bumalot sa paligid ng aswang. Narinig ko ang malakas na hiyaw ng halimaw. Nasusunog ito mula sa loob. Tila isang apoy na hindi nakikita ang lumalamon sa kanyang laman. Kasabay ng kanyang malakas na sigaw ay ang pag-usal ko ng malakas na panalangin na siyang kukumpleto sa ritual. Napaatras ang aswang at umiikot habang patuloy sa pag-iyak ng nakakakilabot. Mabilis kong sinamantala ang pagkakataon. Tinakbo ko ang pagitan naming dalawa at ibinaon ko ang itak sa kanyang dibdib. Tumagos ang itak sa kanyang likuran at tuluyang bumagsak ang aswang sa lupa. Dilat na dilat ang kanyang mga mata habang nanginginig. Ilang sandali pa ay binawian ito ng hininga. Napaupo ako sa lupa habang hingal na hingal. Napatingala ako sa langit at mariing nagpapasalamat sa Diyos dahil hindi niya ako pinabayaan at nagtagumpay ako. Sa sandaling yon, muling nagpakita sa akin ang gabay ng mutya ng puso ng saging, ang duwende. Sinabi niya sa akin na hindi pa roon natatapos ang lahat. Kinakailangan ko raw na harapin ang aswang na si Marco na siyang nagpaparami sa mga aswang. Dapat ko raw itong mahanap at mapatay sa lalong madaling panahon. Sinabi ko naman sa gabay na huwag siyang mag-alala at darating din ang panahon na mapapatay ko si Marco. Lumipas ang mga ilang araw, palagi akong tumutungo sa bayan sa palengke kung saan nagtitinda ng hilaw na karne si Marco. Ngunit hindi ko siya matsyempohan doon. Para bang pinagtataguan ako dito. Naisip ko na baka lumipat na ito ng ibang lugar dahil napatay na nito ang aking ama.
Ngunit kahit man siya naroroon, pinangako ko sa aking sarili na hahanapin ko siya kahit na ano ang mangyari. Pagkatapos ng laban na yun, ay sinunog ko ang katawan ng aswang at saka ko ito dinasalan. Nang matapos ay nagdesisyon na akong umuwi ng bahay. Dumaan muna ako sa bahay nila Odin para siguraduhin na nasa maayos na silang kalagayan. Nang masiguro ko naman yun, ay tuluyan na nga akong umuwi. Kinabukasan, naisipan kong tumungo sa bayan para abangang muli ang aswang na si Marco. Nakasabay ko rin patungong bayan si Odin. Habang nasa daan kami, ay panay ang kwento niya sa nangyari sa handaan kagabi ng kanyang kaibigan. Nangunot pa ang noo niya nang mabanggit niya ang tungkol sa isang bagay na hindi niya maalala nung pauwi na siya. Hindi talaga ako nagkakamali, pare. Sigurado akong nakita ko ang Tatay Ilyo kagabi. Pakiramdam ko, naririto lang siya sa paligid para protektahan tayo. Hindi ko alam kung bakit nagpakita siya sa akin, pare. Wala naman akong kasalanan sa kanya, di ba? Sigurado ko bang si Tatay Ilyo nakita mo kagabi? Baka mamaya ay dala lamang ng kalasingan mo. Wala ka namang atraso sa kanya para magpakita siya sa'yo. Pero, sige na nga. Akala ko siguro nagpakita siya sa akin dahil sa kalasingan ko kagabi. Nagtataka nga ako kung bakit ako nakainom na marami. Ako, wag mo na masyadong isipin yan. Halika na. Maghahanap pa tayo ng karneng mabibili. Di ko nga alam kung manok, kambing, baka, baboy. Tara na. Pambihira. Lahat na sana ng karne sinabi mo na. Nahiya ka pa, pare. Dinaig mo pa ang isang aswang sa mga binanggit mong mga karne na binibenta dito sa palengke. Napatigil ako sa paglalakad at hindi na pinakinggan pa si Odin sa sinasabi niya. Nakatuon lamang ang pansin ko sa isang lalaking may mabalasik na mga matang nakatingin sa akin. Nandoon na rin sa wakas ang hinahanap kong aswang na engkanto na si Mang Marco. Tulad ko ay nakatitig din siya sa akin at para bang kanina pa niya ako hinihintay na dumating. Sa mahabang panahon kong paghahanap at paghihintay sa kanya ay sa wakas nagpakita na rin siya sa akin. Hindi ko man alam kung ano ang intensyon niya ng mga sandaling yon. Ang mahalaga sa akin ay makakaharap ko na rin siya. Kung may nakapagsabi man sa kanya na isa na akong antingero tulad ng aking ama, ay hindi ko na yon iniisip pa. Binalingan ko si Odin na noon ay nagsasalita pa rin. Akma na sana siyang dadaan sa harap ng papag ni Marco nang mabilis ko siyang hilahin patungo sa mga grocery. Labis ang pagtataka ni Odin nang dinala ko siya roon at sinabihan ko siyang maghanap ng mga magagamit namin sa pagluluto at ako na ang bahalang bumili ng karne. Ayaw pa sana niya nang iniwan ko siya at mabilis na bumalik sa kung saan nakatayo pa rin si Mang Marco. Agad siyang ngumisi sa akin nang tuluyan na niya akong nakaharap. Bata, kumusta ka? Kailangan mo na naman ba ng binibenta kong karne? Walang yaka, Marco. Pinatay mo ang aking ama. Kaya't papatayin din kita nang mabigyan ko ng hustisyang pagkamatay ni Tatay Ilyo. Nagpapatawa ka ba, bata? Huwag mo nang bigyan ng hustisyang pagkamatay niya. Mahirapan ka lang sa akin sa pakikipaglaban. Yan din ang sabi sa akin ng kasama mong aswang. Pero anong napala niya? Napatay ko siya, Marco. Kaya wag mong sabihin na mahihirapan ako sa pakikipaglaban ko sa'yo. Dahil kahit na mahirap ang kalaban, hinding-hindi kita susukuan. Hindi nga nalalayo na anak ka ni Ilyo, bata. Ganyan na ganyan din siya noon sa akin. Mapusok, mayabang, malakas ang loob. Sana nga'y mapanatili mo ang bagay na yan pagkatapos mo akong makaharap. Ilan palang kilo ng karne ng baboy ang gusto mo? Wala akong gusto. Ang gusto ko ay makaharap ka mamayang gabi. Walang problema, Virgilio. Haharapin kita mamayang gabi kahit saan. Matapos ng pag-uusap naming dalawa na yon, ay mabilis ko nang nilisan ng palengke.
Niyaya ko na rin si Odin na umuwi pero hindi siya sumama sa akin at nagpahuli siya dahil may bibilhin pa raw siya. Bandang hapon na nga ay maaga na akong naganda ng aking itak. Nilapitan pa ako ni nanay para pigilan pero sinabi ko sa kanya na yun na ang pagkakataon para ipaghiganti ko ang pagkamatay ni tatay. Sinabihan ko na lang si nanay na ipagdasal niya ang aking tagumpay. Sa ganoong paraan ay matatalo ko ang masamang aswang na si Mang Marco. Pagsapit ng dilim ay lumabas na ako ng bahay at naglibot sa buong baryo namin. Malakas ang pakiramdam ko sa buong paligid at matalas ang aking mga matang naghahanap sa dilim. Halos 2 oras na akong naglilibot at nanatili sa labas pero hindi pa rin nagpapakita sa akin si Mang Marco. Ilang sandali pa ay naramdaman ko ang presensya niya sa aking likuran. Paglingon ko ay sumalubong sa akin si Mang Marco na nakangisi at nanlilisik ang mga matang nakatingin sa akin. Ang katawan niya ay nababalot ng isang makintab na balahibo at may matulis siyang tenga. Mahaba rin ang kanyang mga pangil na nakahandang sakmalin ako kahit na anong oras. Mahahaba rin at matutulis ang kanyang mga kuko sa kamay. Talagang inaalay mo ang sarili mo sa akin, bata. Hindi ka ba natatakot sa kamatayan? Kahit na kailan ay hindi ako natatakot. Bakit? Ikaw natatakot ka ba, Marco? Bakit naman ako matatakot? Hindi naman ako mamamatay sa kamay mo. Huwag ka nang magaksaya pa ng oras sa akin, bata. May pagkakataon ka pang umatras. Hindi ako naghahanda para lamang umurong pagdating ng araw na ito. Lalabanan pa rin kita kahit na anong mangyari. O siya, kung yan ang gusto mo, pagbibigyan kita. Huwag kang magsisi kapag napatay na kita. Agad naman siyang sumugod patungo sa akin na siyang pinaghandaan ko. Mabilis niya akong sinipa sa aking tagiliran at mainusal siya na mga salitang hindi ko maunawaan. Pagdaan ng ilang sandali ay lumakas ang hangin at tinangay ako noon sa mga kakahuyan. Napadaing ako ng malakas nang tumama ang aking likuran sa isang punong kahoy. Hindi ko akalain na ganun nga kalakas ang isang aswang na engkanto dahil may mahika itong ginagamit at engkantasyon laban sa akin. Pero hindi ibig sabihin nun ay matatalo na niya ako at ang tangan kong mutya ng puso ng saging. Dahil sa sakit na dulot ng tama, nag-ipon ako ng lakas sa kabila ng panghihina. Napagtanto kong hindi ako nag-iisa. Pakiramdam ko ay naroon si tatay sa aking tabi ng mga sandaling yun. Naramdaman ko ang malakas na enerhiyang nagmumula sa aking mutya. Parang nagliliyab yung apoy na bumabalot sa buo kong katawan. Bumangon ako mula sa pagkakasandal sa puno. Nakatingin ako kay Marco na patuloy sa paghalakhak habang nakatingin sa aking direksyon. Tila nababalot siya ng isang madilim na kapangyarihan. Humigpit ang pagkakahawak ko sa aking itak. Nag-usal ako ng panalangin sa aking isipan. Naalala ko ang isang makapangyarihang orasyon na siyang makakatalo kay Marco. Umilaw ang mutya na nakabaon sa aking balikat. Malaginto ang liwanag na nilalabas nun na siyang nagpatigil sa paghalakhak ni Marco. Mabilis akong nagdasal sa mga ninuno ko. Humihingi ng tulong at proteksyon. Parang nakikinig naman sa akin ang hangin ng mga sandaling yon. Lumakas lalo ang loob ko habang hindi tumitigil sa pag-usal ng panalangin. At sa bawat pag-ihip ng hangin ay mas lalo ko lamang nararamdaman na lumalakas ako. Sa pangalan ng lahat ng mga makapangyarihan, itinatayo ko ang aking depensa laban sa masamang aswang na engkantong si Marco! Kinuha ko ang abo ng sinunog na puso ng saging at hinagis ko yon sa hangin. Naglabas ng liwanag ang aking mutya at umikot yon sa aking buong paligid. Napaatras si Marco nang makita niya ang aking ginawa. Naaninag ko ang takot sa kanyang mga mata habang nakatingin sa akin.
Mukha siyang balisa sa mga nangyayari at unti-unti siyang umatras. Lumakas ang aking loob at sa pagkakataong yun, nakaramdam ako ng bagong lakas. Ngunit ilang sandali pa ay bigla siyang tumawa. Gumawa rin siya ng isang orasyon na siyang mas lalong nagpalakas sa kanya. Gumawa siya ng triangulo at doon siya pumasok. Pagkatapos nun ay diretso siyang nakatitig sa akin at mabilis akong sinugod. Sunod-sunod ang atake niyang ginawa at mabilis ko naman yung inilagan. Pinalipad ko ang aking itak patungo sa kanyang direksyon at naabot siya nito sa kanyang balikat. Narinig ko ang malakas niyang pagdaing. Natigil siya sa pagsugod sa akin at agad siyang sumandal sa isang puno at hinawakan ang balikat niyang nagdurugo. Tumakbo ako patungo sa kanya at gamit ang aking kamay, tinawag ko ang aking mutya. Sa bawat hakbang ko ay parang may mga damo at dahon ng saging na nag-aalab ng liwanag na para bang mga kalasag na sumusuporta sa akin. Pagdating ko sa harap ni Marco, ay mabilis kong itinaas ang aking itak na hawak. Tinamaan ko siya sa braso dahil agad siyang nakaiwas. Malakas niya akong hinampas ng kanyang kaliwang palad, dahilan para tangayin ako ng malakas na hangin at napadaing sa sakit. Itinusok ko ang itak sa lupa para suporta sa hindi ko tuluyang pagbagsak sa mga nagtataasang mga talahib. Tumayo ako at habol ang hininga na tumingin kay Marco. Hindi ko akalain na malakas ang mutya mo, bata. Mukha yatang minaliit kita sa tangan mo. Ngayon ay siseryosohin na kita. Hindi ako makapapayag na matalo mo ako. Nakahanda akong harapin ang mga atake mo, Marco. Sisiguraduhin ko mapapatay kita. Seryosohin mo man ang laban na ito o paglalaruan. Walang patutuguhan ng paghihiganti mo sa akin dahil lang sa pagkamatay ng ama mo, bata. Pinatay niya ang mga kasamahan ko at ang aking pamilya, kaya dapat lang yun sa kanya. Yan na rin ang ginagawa mo sa akin. Hindi ba pwedeng hayaan mo na lang ako para patas tayong dalawa? Hindi! Kahit kailan hindi yun magiging patas. Pinagkaitan mo ako ng ama, kaya pagkakaitan din kita ng pagkakataong mabuhay sa mundong ito. Mabilis akong tumakbo patungo sa kinatatayuan niya at itinaas ang aking itak na hawak. Sa mga sandaling yun, inuusal ko na ang isang makapangyarihang orasyon na tatapos sa kanya. Ibinuhos ko ang aking buong lakas. Sinalubong naman ako ni Marco na siyang isang pagkakamali niya. Ngumisi ako nang sinangga niya ang kanyang mahabang kuko sa napakatalas kong itak. Sa kapangyarihan ng mutya ng puno ng saging ay mabilis ko siyang sinipa sa kanyang dibdib. Sumuka siya ng dugo at halos lumuwa ang mga mata niya sa lakas ng aking pagkakasipa. Hindi pa ako nakontento. Agad ko rin siyang sinuntok sa mukha, dahilan para mabasag ang kanyang panga. Yun na rin ang pagkakataon ko para tapusin ang orasyon. Nang matapos ay bumagsak sa lupa si Marco at agad kong itinarak ang itak sa kanyang dibdib. Sumuka siya ng napakaraming dugo at naghihingalo na siya sa pagkakataong yun. Nakatingin ang mga mata niya sa akin na hindi makapaniwala at puno ng pagtatakam. Dahil sa orasyon ay mabilis kong naparalisa ang katawan niya, kaya hindi na siya nakalaban at nakaiwas sa mga atake ko. Paano? Bakit? Hindi pwede. Hindi pwedeng matalo mo lang ako ng ganong kadali. Tanggapin mo ng kapalaran mo, Marco. Hanggang dito ka na lang at wala ka nang magagawa pa. Dito na nagtatapos ang kasamaan mo. Wala ka nang madadamay ng mga inosenteng tao. Hindi ako makapapayag. Papatayin kita. Walang awa kong hinugot ang aking itak mula sa pagkakabaon nun sa kanyang dibdib at itinarak yun sa kanyang leeg. Nangisay si Marco habang sumisirit ang dugo sa kanyang leeg. Ilang sandali pa ay binawian na siya ng buhay na dilat ang kanyang mga mata.
Kinuha ko agad ang gasolina at binuhos yun sa ulo ni Marco. Gumawa ako ng apoy at itinapon yun sa katawan niya. Pinanood ko habang nilalamon ng nagliliyab na apoy ang buo niyang katawan. Napaluhod ako sa lupa. Itinaas ko ang aking dalawang kamay sa ere para magpasalamat sa kalangitan sa pagbibigay ng mutya ng puso ng saging sa akin. Nagpasalamat ako dahil kung hindi dahil sa mutya ay baka hindi ko magawang talunin si Marco. Pagkatapos na lamunin ng apoy ang buong katawan ni Marco, inalayan ko rin siya ng dasal para hindi na siya makabalik pang muli sa kanilang mundo at sa mundo ng mga tao. Nang sa ganun, hindi na siya makapambiktima pa ng mga taong inosente. Tumayo ako at pinagpag ang aking sarili. Nilinisan ko ang aking itak gamit ang dahon ng saging, saka ko yun ibinalik sa kaluban na nakasabit sa aking baywang. Tiningnan ko ang aking mutya at nagpasalamat dito bago ako nagsimulang maglakad pauwi ng bahay. Pagdating ko sa bahay, ay sinalubong agad ako ni nanay at niyakap ng mahigpit. Labis ang pasasalamat niya dahil walang nangyari sa aking masama. Masaya rin siya dahil natalo ko ang aswang na si Marco. Simula noon ay hindi na ako tumigil sa pagtulong sa aking kapwa. Marami na akong natulungan at pinaslang ng mga iba't ibang uri ng aswang. Mayroong malalakas at mayroon namang mahihina. Pero kahit na ganoon, tinutulungan pa rin ako ng aking mutya ng puso ng saging. Masasabi kong nagdadala rin ito ng swerte sa aking buhay at hindi ako nito pinapabayaan. Sa aking ama, kung saan man siya naroroon, alam kong masaya siya sa akin dahil ipinagpatuloy ko ang aking naudlot na misyon. Hanggang dito na lang, Karine. Maraming salamat sa pagbibigay buhay sa aking kwento. Wakas.